Mula po dito sa Phil Sports Arena sa Pasig City, tuldukan natin itong maaksyong weekend ng isang at ikabong laban sa pagitan ng mga paborito ninyong volleyball players sa Reinforced Conference ng Premier Volleyball League. Parehong koponan tied at 3 and 4 sa ating standings. Ang mga dalaging ding ni Assistant Coach Oliver Almadro at ni Coach Nespa Milara magbabanggaan sa panggabi naming handog sa inyo. Hatid ng ABS-CBN Sports. At ito na nga po, ang Cool Smashers at ang Power Smashers, parehong Smashers, maghaharap ngayon para malaman kung sino ang aangat sa ating standings. Live na live po tayo sa SNA Channel 23, SNA HD Channel 166, The Filipino Channel, at online sa #1 sports website sa buong bansa, sports.abs-cbn.com/livestream/PVL, at sa premiervolleyballleague.com. Eric Tipan, kasama si Ann Remulla Canda, at katabi niya ang ating panel at large, si Angelique Manto. Magandang gabi sa inyo. At Ann, it's gonna be a great game para sa mga fans ng parehong koponan. Definitely, dahil itong dalawang teams na to, syempre magpapakitang gilas ito ngayong gabing ito. Now, Angelique, alam ko kanina busy ka sa paglibot dito sa Phil Sports Arena. Ano bang maibabalita mo sa amin tungkol sa dalawang koponan na to? Tama ka dyan, Eric and Andy. 11 na nga ito ng ating inaugural Reinforced Conference. Pero day 2 pa lamang na makakasama natin yung mga imports na maglalaro dito sa PVL on ABS-CBN. Kanina nga nakakwentuhan ko sila dahil kahapon lamang sila nagsimula. At medyo pagod pa daw sila dahil back-to-back games yung meron sila. Pero they're still very much excited and making the most out of every playing minute that they have dito sa conference na to. Pero mag-focus tayo dun sa dalawang team natin, sa Cool Smashers and Power Smashers. Yung Cool Smashers, up and down dito sa V-League, pero they finally gained a huge win after breaking the 6-game winning streak of the Lady Warriors and gaining their 3rd win. Samantalang sa Power Smashers naman, back-to-back losses na yung kanilang nararanasan. Pero na-tsempo pa yon sa pagpasok ng kanilang import. Pero dahil kasi simula nga lang nila kahapon, pwede nating makita ngayon kung ano ba yung magbabago sa chemistry nila at sa place nila ngayong araw na to. Well, speaking of pagbabago, meron po tayong pagbabago sa ating tournament format. Yes. Ika nga, may magandang balita kahapon si Ricky Palu, ang president ng Sports Vision. And Ann, ano ba yung magiging changes natin, modification pagkatapos ng second round of eliminations? Well, we'll still go through the double round eliminations na meron tayo. But then after the double round eliminations, the number 1 and number 2 seeds will advance outright sa semifinals. Pero ang ating bottom 4 teams naman ay maglalaro ng isa pang additional single round, but their records will actually be set to 0 again. So bali wala na yung kanilang mga naipanalo nung naunang double round robin. And then the top 2 teams after the additional round becomes teams 3 and 4 pagpasok ng semifinals. And we'll have the usual semifinal format. Team number 1 against team number 4, team number 2 against team number 3. Pero pagdating naman ng semifinals, we'll have a best of 3 semis. Pagdating ng finals, we'll also have a best of 3 finals. At para naman sa third placer, best of 3 din yan. So masaya, maganda, mas maraming larong mapapanood ang ating mga volleyball fans. Well, kung iniisip niyo po na mas maraming game days, hindi po. Same game days, ang mas maganda lang, mas maraming exposure para sa inyong mga favorite teams. Kasama na, finally, yung kanilang mga imports. Tingnan natin yung ating team standings para matansya nyo kung sino ba yung aangat na top 2 at sino yung 4 na matitira sa ilalim para magbakbakan for that quarterfinal round. That's right, pero bago yan, tingnan natin ang kinalalagyan ng Cool Smashers and Power Smashers. What makes this game exciting is that pareho silang 3 and 4 ang win-loss record. And kahit sabihin natin na ma-reset to 0 pagkatapos ng double round eliminations na to, ang kanilang standings, ang pinanghahawakan dyan ng mga team, syempre, the more wins you get, mas mataas ang moral ng team and maganda yung iba syempre yung intensity, iba yung pakita lang pag-gel kapag sila yung team na nanalo. Well, I'm sure maraming mga fans maligaya dahil nakita nyo na finally yung mga imports, yung reinforcements ng mga koponan dito sa ating Reinforced Conference. Now, Angelique, tingnan natin, siguro may feature tayo para dun sa imports ng Power Smashers, at itong parehong Thai players na dumating. Yes. April 19 pa dito sa ating bansa. Tama ka dyan, dahil nga kasi simula pa lang nila maglaro dito sa PVL, sigurado yung mga kapamilya natin gusto pa silang mas makilala. Kaya ano pa nga ba yung dapat nating malaman tungkol kina Kanika Dipachon at Amporn Yafa? Panoorin po natin ito, mga kapamilya. Set back.
Quick hit para kay Villegas at yan ang kukuha ng third set. Team Power Smashers is loaded with offensive options mula sa local talents. Pero isa rin sa inaabangan sa team ang frontline reinforcements from Thailand. Ang power duo na sina Kanika Thipachot at Amporn Hiafa. Mabigat ang credentials ng power duo mula Thailand. Pareho silang naging miyembro ng Thai national team at may tuturing na rin silang veterano sa mga club leagues. Sa katunayan, nakakuha na rin sila ng ilang championships under Coach Nes Pamilar dito sa V-League. I come here 3 years ago for playing with team Kakayan, and I meet Coach Net. I like Coach Net because he very good coach. I like. Kwento ng dalawa, masaya silang makasama ang mga Pinoy players. Kitang-kita naman na at home na ang dalawa dito sa Pilipinas. Kaya naman binigyan namin sila ng isang memorable experience, ang makizumba sa mga avid titas na fans ng volleyball. First, I enjoy with friends because they are very good with me. Yes. มีความสุขเพราะว่าเพื่อนดีแล้วก็โค้ชก็ดีอะไรอย่างเงี้ย Handa sina Thipachot at Hiafa na dagdagan pa ang lakas ng promising team ng Power Smashers at umaasa silang muling makakatikim ng kampyonato sa Reinforced Conference ng Premier Volleyball League. At ayun na nga po si Kanika Thipachot at Amporn Hiafa or si Lek and Jackie na sinabi na kanina na sobrang saya nila kasama yung Power Smashers. At sa dugout, sobrang saya talaga nila. Nagkukwentuhan, nagsasayawan. At kaninang kausap ko, yung mga teammates pa nila mismo yung nagtatranslate sa mga tanong ko sa kanilang dalawa. Well, mukhang hindi nila strength ang Zumba. Napansin ko lang. Volleyball na lang daw. Volleyball. Pero mukha namang nag-enjoy sila. Exactly. Na pinapanood ko yung katabi nilang mga titas and mahusay sa Zumba. Maganda. Kung gusto tayong ma-tweet, masamahan ng ating mga manonood, saan sila pupunta? Ayan, kung meron kayong gustong sabihin sa amin, i-tweet nyo kami sa @ABS-CBN Sports gamit ang ating official hashtag #PVL on ABS-CBN. At if you want exclusive photos and videos ng mga paborito ninyong players and teams, pwede nyo po kaming i-follow sa @ABS-CBN_sports sa Instagram. And if you want to keep up to date on all things Premier Volleyball League, punta lang po kayo sa #1 sports website sa sports.abs-cbn.com. And of course, Eric and Ann, hindi pa rin mawawala dito yung feature natin, yung first-person view na ibinibigay natin sa ating viewers, ang Ronda Cam. Ayun nga kanina, sabi ko sa inyo, sobrang saya nila sa loob. At ayun yung pre-game nila. At nilagyan ko ng BB cream si Barbie. Actually, nagsishare sila dun sa BB cream na yan. Lahat sila naglalagay. Para sa mga manonood, ano ba yung BB cream? Makeup 101. 101. Pangtanggal ng mga blemishes, ganon. Pwede pa lang dyan na lang tayo sumama, no? Bago yun na maging pre-game natin. Pre-game ritual. And para sa mga kasama naman natin dito sa arena, pwede naman silang magpa-picture kasama yung mga favorite players nila through our mobile photo booth. Ayan. Ayan. Punta lang po kayo. Nandito po tayo sa PhilSports Arena hanggang alas 8, alas 8:30. Live na live po tayo. Kung nanonood kayo within the area, punta lang po kayo dito at for sure, guaranteed mag-enjoy kayo kahit yung little baby kasama namin dito. It's gonna be a lot of fun, ladies and gentlemen. Magbe-break lang po tayo. Pagbalik natin, pag-uusapan natin yung huling panalo ng Cool Smashers na nangyari kahapon lang po. Diyan lang po kayo sa SNA.
Babalik po tayo sa Phil Sports Arena dito sa Pasig City. Yan po yung tinatawag na protocol, ano? And of course, players getting ready. Official start ng ating match. Ang Cool Smashers in white, ang Power Smashers in red. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa mga maagang naghahapunan dahil may pasok na bukas. Salamat sa pagsama sa amin dito sa SNA. At mag-i-enjoy po kayo sa laban na to. Parehong paborito yung koponan nandito. Tingnan muna natin yung unang meeting pala nila nung first round bago yung huling laban ng Cool Smashers. At nung first round meeting between the Cool and Power Smashers. Nako. Gandang laban. Magandang laban talaga to. It was a long, grueling 5-set match na nilaro nitong dalawang koponan kung saan nanalo ang Power Smashers in their first meeting. Kita mo naman, talagang dikit na dikit ang laban in all of the sets that they played. Hindi naging ganun kadali din for Power Smashers to win that match. At kung titingnan natin ang different skill departments, Eric, makikita natin dito sa larong to ang nilamang ng Power Smashers over the Cool Smashers would be their blocking at ang kanilang service aces. Pero pagdating naman sa opensa, nandyan ang Cool Smashers na lumamang in this match. Alyssa Valdez pumutok for 27 points. Si Chess Karakrakin 16 points pero hindi sapat para maipanalo ng Cool Smashers yun kontra sa Power Smashers. Ito nga yung mga scenes dun sa laban na iyon. Si Jovi Prado 16 points, Regine Arrocha with 18, Kat Villegas 13, 3 players in double digits para ang Power Smashers ay manaig kontra sa Cool Smashers. Palitan sila nung set na yun. Una nanalo Power Smashers, then Cool Smashers palitan na palitan. Kaya sa huli, siguro dahil nga doon sa trend, sumakay na lang sila doon. And Power Smashers sa pang-limang set, nanaig 15-13. Pero yun po yung old na Cool Smashers. Dahil pagdating po ni Laura Shad at ni Kutika Dao Kaupin, nag-iba ang laro ng Cool Smashers at ito yung nangyari kagabi kontra sa number 1 team sa ating standings, ang Lady Warriors, kung saan itong Cool Smashers talaga namang cool na cool yung performance kagabian. Tama ka dyan. And it's good to see that the reinforcements or ang kanilang mga imports really gelling well with the rest of the team. Kaya nga siguro hindi rin inaasahan ng marami yung naging turnout ng kanilang laro against the Lady Warriors. Pero ito nga, cool na cool ang pagkapanalo. Hindi na umabot ng 5 sets. Nakuha nila ng 4 na set. At in this match, Eric, makikita natin, in terms of offense, nandun pa rin yung kalamangan ng Cool Smashers in that match. Yun ang kanilang malaking advantage. And on top of that also, maganda ang kanilang naging serves during this match. Kaya nahirapan din gumawa ng mga plays ang Lady Warriors in that last game. Nung nagbabasa ako ng mga feedback online, isa sa mga nabasa ko ay si Dao Kaupin. Yan po yan, nakikita niyo sa screen. Naka 20 points and ang laking bagay ng pagdating niya dahil natulungan niya si Alyssa Valdez. Hindi na kailangan ni Alyssa Valdez na tumodo kada game na minsan nagiging source ng pag-cramps niya and all yung mga nagiging problema niya throughout the game. And ito, tingnan naman natin yung dala-dala ni Dao Kaupin nung unang sabak niya sa Reinforced Conference. And what's good is that hindi lamang dun sa mga scoring skills ang kanyang contribution. It's really all around. Pagdating sa digging, pagdating sa reception, handun din ang kanyang contribution. And that's what we always look for nga, sa bawat rotation ng mga teams na pinapanood natin dito. It's good to have that balance. Napuntahan naman natin itong Power Smashers kung saan nung simula ng ating Reinforced Conference, ang ganda nung takbo ng kanilang laruan. Pero nung kamakailan lang, medyo bumababa yung level ng kanilang laro. Ito pa nga, yung pag-debut ng kanilang imports at nung huling laban nila kontra sa Perlas Spikers, kahapon po yan, yung unang game, alas 2 ng hapon, bumitaw sila at in 3 sets na-sweep sila ng Lady Spikers. If any, the good thing about what we're seeing in this match, Eric, dahil it was really tight across the different sets. Medyo bumaba na lang nung third set. Siguro medyo may factor na yung pagka-demoralize nila. Pero yung first 2 sets, dikit na dikit din naman. At makikita natin in the different skill departments, yun lang, nalamangan sila pagdating sa opensa, sa blocking. Pero yung kanilang serves, aabangan natin yan dahil yun talaga ginamit nila para makakuha ng puntos kontra sa Perlas Spikers. Well, yung imports po ng Power Smashers, Select Patshot leading the way with 16 points at si Jackie Amporn nagdala ng 13 points pero hindi sapat yun para manalo sila kontra sa Lady Spikers nga. Si Jovi Prado, yung kanilang leading scorer, 8 points lang ang nadala. Tingnan natin yung contribution
ni Lek Tipatshot nung talo nila kontra sa Spikers. O ito yun, no, yung binabanggit natin, 16 points is actually a team high. Pero ang maganda rin dyan, at yun din ang tinitingnan natin no, sa ating mga reinforcements, maganda yung balanse na kaya nilang pumunto sa opensa, pero nandun din yung kanilang kontribusyon pagdating sa back row when it comes to reception and digs. Siguro ang ating aabangan sa mga susunod nilang laro, yung pag-gel well at yung connection sa setter ng ating mga imports. Although they've been training for quite a while. April 19 nga, nung dumating yung mga imports nitong Power Smasher. So tingnan natin kung that element ng gelling ay lalabas ngayon at tutulong din yung opensa galing sa ibang players ng Power Smashers, Jovi Prado at yung iba pang leading scorers ng kanilang koponan. So, handa na po ba kayo? Kami handang-handa na. Excited na kami ihatid sa inyo yung laban. Kung gusto niyo pong sumali sa usapan at ABS-CBN Sports sa Twitter, at ABS-CBN_sports sa Instagram at gamitin lang ang hashtag na PVL on ABS-CBN. Ang Cool Smashers at Power Smashers maghaharap na set number 1 dito lang sa SNA. Kita niyo po, medyo nagdidilim na po dito sa area pero buhay na buhay ang aksyon sa loob ng ating venue sa pagitan para mapanood ang laban sa pagitan ng Power Smashers at Cool Smashers. Parehong koponan, 3 wins, 4 losses. So matinding bakbakan to para malaman kung sino ang aangat sa ating team standings. Presenting our officials for this match. First referee, Mr. Jeff Lopez, international referee. Second referee, Mr. Bob Malena, national referee. Before we present our starters, we'd like to say thank you to our friends, Oasis, the official partner. Let us welcome our Creamline Cool Smashers. Let's start off with our team captain, number 2, Alyssa Valdez. Number 3, Colleen Loris Bravo. Number 10, Maria Paulina Soriano. Number 13, Alexis Cabanos. Number 11, guest player from the USA, Laura Shud. And number 16, guest player from Thailand, Kutika Kauping. Libero, number 6, Jonalyn Ibiza. And sitting in as head coach, Mr. Oliver Almagro. Presenting our Power Smashers. Team captain, number 18, Jovelyn Prado. Number 5, Dimdim Pacres. Number 8, Vera May Guillema. Number 14, Andrea Marzan. Guest player from Thailand, Kanika Tipachon. And guest player from Thailand, Hiyapa Ampon. Libero, number 13, Charlene Giliego. Head coach, Mr. Ernesto Nes Pamilar. This is match number 25. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan po ang starting lineup para sa Cool Smashers. Walang pinagbagoan mula sa panalo nila kahapon kontra sa Lady Warriors. Power Smashers, ganun din. Gusto nilang siguro igtingin pa yung samahan ng kung sino man itong ginagamit nilang lineup moving forward sa ating Reinforced Conference second round. Definitely, it's really solidifying the way they play together at yun nga, yung presence ng kanilang mga reinforcements or their imports, yan ang talagang gusto nilang gawing mas smoother yung flow nila sa loob ng court. Tignan natin kung sino ngayon ang mananalo sa kanilang dalawa. Pinag-usapan natin, Eric, during the pregame how the Power Smashers actually defeated Cool Smashers the first time they met. So, makikita natin, ibang-iba na ang dynamics ng kanilang laro ngayon. Actually, lahat ng teams ay bago. Nung kahapon nga, nanonood ako, talagang kita-kita mo yung pag-angat ng level ng laro dahil sa pagdating nila mga imports. Tama. So, baliwala na rin yung mga scouting na nagawa nila dati because, you know, the entire game has changed. And tama ka, pati yung speed, diba? Yung speed, kung gaano kabilis. Lek Tipatshot nakauna
At binigyan na ng puntos itong Power Smashers Cabanos to Laura Shot. Yes! And nakausap ko kanina assistant coach Jared Hubalde and sabi niya, ito daw si Shot kahapon, hindi pa 100% yung ipinakita niya sa lagay na yun. Ano? Si Shot kahapon ay 14 points na ang pinutok niya, pero iba pa daw kasi si Alex na sinasanay pa rin yung sarili niya na mag-set sa isang 6'5 player. Ayun din, ano, syempre pag pinag-uusapan namin yan ni Boom din when we were covering one of the games. Iba yung pag-set mo, iba yung height, iba yung timing kapag nagsiset ka sa isang 5'8 na attacker versus someone who's much taller. So, tignan natin. Hopefully, Cabanos gets to adjust right away. Pero mukhang kuhang-kuha na ni Cabanos yung set niya kay Dao Caupin. Nakapuntos na naman agad doon. Napasigaw nga yung mga tao dito sa Phil Sports Arena. Sa puntos na yun, Laura Shot. Bravo, easy over na lang ang idadala niya. Medyo sumablay pa sa tama sa kanyang kamay. Puntahan natin si Angelique Manto. Eric and Ann ang Thai import na si Ampor Niafa o si Jackie ang itinuturing at itinatawag na mommy ng Power Smashers or ng kanilang koponan na siya naman ikinatutuwa nitong si Jackie. Dahil na rin daw meron itong 2 years old na baby boy na nagngangalang Singha na ibig sabihin ay August, which is also his birth month. Pero kahit mommy na daw itong si Jackie, ay hindi siya masyadong proud sa kanyang cooking skills. Pero kung meron man siyang ipinagmamalaki, yun ay ang kanyang 17 years of volleyball experience that is under her belt. Kasama na doon yung pagtulong niya sa pagkamit ng kampiyonato ng Cagayan Rising Suns 3 years ago sa Reinforced Conference. Pero Eric and Ann, bago ko tapusin yung report ko, batiin muna natin si Jackie dahil kaka-celebrate lang niya ng kanyang 32nd birthday noong May 19. So happy birthday, Mommy Jackie. Balik sa inyo, Eric and Ann. Salamat, Angelique. Nung Biyernes, nag-32 na pala si Jackie Hiapa and middle blocker siya. 5'10 ang kanyang declared height. At aside from yung years of experience niya, multi-awarded to sa Thailand. Tinignan ko na sa Wikipedia to 2005, member 5th class of the Most Admirable Order of the Direct Gunab Horn. And then 2010, Commander 3rd class of the Most Admirable Order of the Direct Gunab Horn. And then 2013, Commander 3rd class of the Most Exalted Order of the White Elephant. So grabe, dahil sa contributions niya, I'm guessing, binabasa ko kasi sa Wikipedia, parang contributions niya as a national team player mula 2001 hanggang 2014. Ganong katagal siyang tumulong sa bansang Thailand. And alam din naman natin, yung volleyball program ng Thailand, yan, ang ganda talaga ng kanilang volleyball program. A lot of good talent. Yes. Oo, na nakikita nating naglalaro. Oo. Pati nga si Alyssa sumubok doon ng isang conference. Nakakausap natin kanina ang ating tournament director, Sir Tony Liao. And sabi niya nga, isang conference and parang kinakausap pa si Alyssa dahil nagustuhan nila yung laro niya kung balak pa niyang lumaro. At syempre, ang laking experience makukuha ni Alyssa doon na madadala niya dito sa atin kung mapag-desisyonan niyang maglaro doon. Pero sa ngayon, Alyssa Valdez pumalo, nasalo. At ito ang atake, Jovi Prado. Net violation on Prado. So 2 straight points para sa Cool Smashers pagkatapos makalamang ng 5-3 ng Power Smashers. Tied po tayo, set number 1. Umpisa pa lang, dikita na. Walang nagpapalamang dito sa dalawang kukunan. Dao Caupin ng serve straight to the net. Pero si Dao ang laking contribution kahapon. Nabanggit natin kanina sa pregame, 20 points. At siguradong babantayan niya ng depensa nitong Power Smashers. Dim Pacres, isa sa napakalaking contribution in terms of production para dito sa Power Smashers. Nakita natin kung gaano katindi yung binigay niyang tulong sa opensa ng Power Smashers. Kaya ang ganda ng standing nila nung simula ng ating Reinforced Conference. Tama ka dyan. So for Pacres, bukod sa may not be the most experienced, ito bata pa, pero ang kita mo talaga very hungry at may puso kung maglaro. Ganda ng block ni Colleen Bravo kay Jovi Prado. Tingnan ulit natin. Gusto mong makita dito sa Cool Smashers yung depensa nila tumitindi. Kasi sa offense, siguradong may ibubugat ng mga to. Diyan si Alyssa Valdez.
meron kang Pao Soriano, meron kang Laura Shod, Dao Caupin. So siguradong meron. Pero opensa, tumitindi na rin. At ngayon, lamang na sila ng dalawa. 8-6 kontra sa Power Smashers set number 1. Hi, Team Team Pacres. I'm Ara. Gusto ko lang itanong kung mahirap bang mag-adjust ang left-handed pag sa game or sa practice. Yun lang. Pag left-handed ka siguro, mas advantage ka kasi sabi nga na ibang blockers na parang mahirap siya i-block kasi yun nga kaliwet ka. Tapos sobrang onti lang yung mga kaliwet. As a player, you can attest to yung sinabi ni Team Pacres. No? Oo, talaga yan. Kasi tama siya eh. Konti lang ang nakikita nating players on the floor na left-handed. Karamihan dyan right-handed. So kung saan ka puposisyon as a blocker and even your defense, mostly sanay kayo sa right-handed attacker. Kaya ang mga for UST actually isa sa mga lefties na talagang sumikat, yung mga katulad nila Maizo at senior na yon. Ito si Pacres, ganun din, lefty spiker siya at yun nga, ang bigat pa ng bola. Jackie Ambord, yes. 7-8. Alam mo kanina Eric, before pinag-uusapan natin yung non-scoring skills ng Cool Smashers. Tinignan ko rin in their last meeting, last May 9, ang nakakuha ng mas magandang performance in terms of the non-scoring skills was the Power Smashers. Kaya rin siguro nakuha nila ang panalo ng larong yun. In terms of digging, in terms of setting, maging sa reception, they performed better than the Cool Smashers. So kung merong dapat pagbutihin itong Cool Smashers in this match, it would definitely be on those aspects. Kasi doon na lang sila nagkukulang. And ngayon, wala na silang palusot na hindi nila magawa yun kasi kumpleto na yung arsenal mo sa opensa. Doon ka na lang talaga mag-concentrate doon na sabi mo sa non-scoring skills. That's right. And yes, and during their game, itong Cool Smashers, during their game against the Lady Warriors, nakita natin na nag-improve na sila sa may paumpisa na because they came out on top in terms of digging, 40-39, ang setting nila 32-24, reception 28-19. So meron ng improvement unti-unti. As they build this up, mas mahihirapan ang kanilang mga kalaban. Alyssa Valdez pumuntos on a miss hit actually. 9-all tayo, set number 1. Talagang dikit na dikit. Kanina sabi natin 5-all, ngayon 9-all. Pero aside from the gelling, may napansin ka bang iba pang factors na kailangang ayusin nitong Power Smashers? Kasi nga, they're also a team na loaded with talent from the collegiate level and then meron din very experienced on a national and international scale. I think yung isang kailangan nilang gawin, yung consistency. Kailangan nilang fokusan sa paglalaro. It should be consistent. Minsan kasi ang nagiging downfall ng mga teams, pag nag-umpisa kang mag-error, tuloy-tuloy ka na nag-error. But skill-wise, Coach Ness wouldn't have selected this school kung hindi ito yung mga nakikitaan talaga niya ng talento. Jovi Prado, isa sa pinakasikat na players mula sa NCAA, serving right now. Lamang ang Power Smashers ng isa, Laura Shod. And a tip by Lek. Tipat shot is wide. Kita natin, hindi masyado because of offense and yung pagpuntos ng parehong koponan. Actually, errors, nagbibigay ng puntos for the Cool Smashers and for the Power Smashers. Dao Caupin, Prado. Here comes shot. Tipat shot. What a dig mula kay Ibiza. Tipat shot, ginapos ang palo. And another error para sa Power Smashers. Ito yung sinasabi natin, pag nag-umpisa yung error, minsan nagtutuloy-tuloy yan. And what you want, regardless of what the score is, it's all about having a better performance. Iiwasan mo yung error. Kung meron mga puntos na magagawa, ideally, hindi sana kayo yung nagbigay lang sa kalaban. Tipat shot, pagbibigyan ulit ni Guillema. Caupin.
Tipachot. Mga tie players, ano, yung mga reinforcements ang kumakana para sa parehong koponan. Oh, Kaupin, buhay pa ang bola. Marsan, but Tipachot again. Back-to-back errors for Lek Tipachot. And dalawa na ang puntos na kalamangan ng Cool Smashers. Sayang yun. Could have been still alive, ano? Kahit na ipasok lang sa kabilang side. Very nice serving mula kay Eliza Valdez. Ang ganda naman ng save ni Dim Pacres. Kaupin, check, ball. 3-point lead for the Cool Smashers. Hindi pa naman ganun kalaki yung kalamangan, pero ang nakikita nating problema ngayon ng Power Smashers, one would be on the defensive end, pero pangalawa dyan yung kanilang opensa, nahihirapan silang pumuntos sa ngayon. Much better reception dito. And Lek Tipachot, nasalo ni Alex Cabanos. Ibiza will set para kay Shot, and Shot lumusot sa blockers. Wow. Yung depensaan sa net and floor defense, ano, medyo kinakapos para sa Power Smashers. John Marzan, go, Eliza Valdez and Team Cool Smashers bring home the bacon. Laban lang all the way from Pangasinan. Hashtag PBL on ABS-CBN. Solid swing and power from Kutika, Dao Kaupin. U1, go, Dim Pacres. Hashtag PBL on ABS-CBN. Kailangan pang more cheering para sa Power Smashers. 5 na. Pinakamalaking kalamangan to para sa Cool Smashers right now. 15-10 set number 1. Eliza Valdez, kanina pa yan. Oy! Bahagya lang lumampas yun. Konting-konti lang. But good call on the part of the Power Smashers. Ano ba nakita mo? Area niya yun eh. Ikaw ano nakita mo? Hindi, ano please? Ha? Ikaw? Hindi, sa'yo. Outside. Sa'yo? Kaya layo mo, mas kita niya yun. Assistant Coach Oliver Almadro, dismayado ng bahagya. Pero parang sa unang tingin natin kainaan, mga 1 inch, ano, half an inch lampas sa baseline. Kaya hindi in-overrule ni first referee Jeff Lopez yung tawag ng lines judge. Although si Eliza Valdez umapila ng bahagya, ano? Oo. At yun, pasok. Sigurado. Hatid sa atin ng Cool Smashers itong unang technical timeout sa set number 1. Lamang sila 16-11 kontra sa Power Smashers. Hey Pao, this is Ruth. Anong adjustment ang gagawin niyo ngayon dumating na ang mga imports? Thank you. Gaano kalaki yung tulong nila sa team namin. Yung extra power talaga. We feel complete nung naglaro sila, and yung leadership saka yung presence nila sa loob ng court, iba talaga eh. Napaka-jolly eh. Compare nung last game nung wala pa sila. Ayun. Napaka-jolly, napakasaya, no? Sigurado, yung presence nila, pagiging agresibo, lalo na si Kaupin at si Shot, ibang klase talaga. Kaya nga kita natin kahapon, nasabi natin kaninaan, umangat talaga yung level ng laro. Lahat ng koponan, hindi lang ng Cool Smashers. So manood po kayo para makita nyo yung diferensya. At sigurado mapapansin nyo dahil nung buong first round, walang imports. At I think isang factor din dyan, sabik na sabik din yung imports. Maisa lang, no? Kaya damang-dama natin talaga yung kanilang presence sa loob ng court. Ito, damang-dama ko yung pagtama ng bola sa sahig mula kay Dao Kaupin. At ang kalamangan, 6 na po. Pinakamalaki para sa Cool Smashers kontra sa Power Smashers. Speaking of power, Lek Tipachot, 24-year-old outside hitter mula sa Thailand. Medyo nag-iinit. Mainit na nga dito. Mabagal yung pag-init, ano? But you'll see in that replay, force ng kanyang bola. Oh. Sorry na nga siya kay Alex Cabanos. Mabigat yung bola na yun. Kargadong-kargado yun. One is to one. Nakapuntos ang Power Smashers, nakapuntos din ang Cool Smashers. Hindi tayo pwede ito. Kung Power Smashers ka, natural, kailangan mas mahaba-haba yung pagpigil mo sa depensa. Laura Shad nakatulong, may isang
error na ibinato mula sa serve. Si Assistant Coach Oliver Almadro pala, kaya siya ang tumatawag ng mga plays dito. Wala pa si Coach Taibo din ngayon dating alas 7 ng gabi. Pero syempre, hindi na siya abot dito. Kahit linggo, sasayad ka sa EDSA, medyo matraffic pa rin dyan. Abutan niyo yung kainan ng team. So, yun. Tapos. Kaya manalo kay matalo, abutin niya yun sigurado. May family affair si Coach Taibo din, kaya wala po siya dito. Mula kahapon pa. Dao Kaupin, maganda po ito mag-serve. Although kanina, nagka-service error din siya. Guillema, punta kay Jackie. And yes. We can expect yung mga sets. High percentage attacker, syempre bigay. And Power Smashers needing more points. Gandang serve mula kay Pacres. Although, di maganda yung reception. Kaya nahirapan silang pumorma doon sa opensa. Alyssa Valdez! Yes! Good down the line target para kay Valdez. Pinagsamantalahan na ni Alyssa Valdez na nagkakagulo yung floor defense ng Power Smashers. Pinuntusan agad. Balik sa anim ang kalamangan ng Cool Smashers at magpapalit ng tao si Coach Nespa Villar dito. Papasok si Vicar mula sa UST. At si Arocha para sa Power Smashers. Alina Vicar. Punta kay Hiapa. Outside yung palo. Nakadalawang attempt na, no? Parehong mahaba. Although sinenyasan niya si Vicar, parang may sinabi siya, hindi natin malaman kung parang taasan mo ba ng konti. Pero may timeout dito si Coach Pamilar, pakinggan natin. Kailangan natin yung receive mo na. Kailangan natin mga ganda na ma-receive para mag-apply ng maayos yung setter. Wala yan, lagi akong tataas ng receive nyo. Abot ko. Mabuti nyo ng maganda rin sa setter. Ha? Sige na. Malabanan. At Soltones. Soltones. Kanina, sayang nandun na sila Nakuha nila yung unang sets kontra sa Lady Spikers. Pero nung fifth set, tumabot pa ng fifth set to, no? Pinahaba lang naman ng water defenders. At bandang huli, sila din pala ang nanaig. Ang Spikers babagsak po. Pero balikan natin yung sinabi ni Coach Nespa Villar. Sabi niya nga, reception lang, yun ang naging problema. Napakita nito kanina, whether sa net, sa floor, reception, medyo nagiging issue yung depensa talaga ng Power Smashers. That's right. Kaya ang hinihingi ni Coach Nes, iabot nyo ng eksakto doon sa inyong setter because sayang yung presence ng kanilang mga, ito, tayo import, si Amport ngayon nasa harapan, pero dahil hindi eksakto yung kanilang bola, pati yung set ng kanilang setter, hindi rin nagiging eksakto. Hopefully, in this, pagbalik nila from that timeout, makapag-adjust sila. Regina Arocha, magandang pasok at naka-contribute agad. Natapyas itong kalamangan ng Cool Smashers sa anit. '32-year-old Jackie Hiapa mula sa Thailand. Nice serve! At ako tataka po kayo kung bakit ganun kaganda yung serve niya. Best server lang naman po yan noong 2010 Asian Games. Ayun lang naman. Ayun lang ba? Yeah. Asian Games lang naman po yun. Sama ang Japan dun, sama ang China dun. Pero si Colleen Bravo, babawiin agad yung puntos ng Power Smashers. Itong first set, kita-kita natin yung pagka-control ng Cool Smashers. Pero dala na rin yun dahil sa dami ng error sa Power Smashers. That's right. At this point, still nothing spectacular or fancy we're seeing mula dito sa Cool Smashers. Pero mas maganda yung ginagalaw nila sa loob at yun nga itong Power Smashers sa ngayon parang nangangapa yung nakikita natin sa kanilang galaw. Saka kahit body language, hindi ganun ka-agresibo, hindi ganun ka-confident. Marzan, kapupuntos lang. Hindi na natin kung masusundan to. At yun ang kailangan ng Power Smashers para makahabol dito. Baon pa rin sila ng 5. Jovi Prado serving. Cabanos, dinala kay Sean. And yun na nga, talagang sa net, well, mahirap din namang i-block 6-5 yun. Look at that. She's really
increasing the average height dito sa floor para sa Cool Smashers. And kinuha pa niya sa pinakaibabaw yung bola. Mula sa Oregon State University, naglaro sa Division 1 ng NCAA. Itong si Laura Shad. Lek tipat shot. On and off to si Lek, no? Pupuntos, magkaka-error, medyo inconsistent. And nabanggit mo yung word ng consistency yan para sa power smashing, no? Yun ang kailangan nilang gawin for this match. Ito, set point na ang Cool Smashers, 24-17 at Alyssa Valdez yung nagsiserve kanina, lumaki yung kalabangan ng Cool Smashers. Siya na rin ang tumapos dito, 25-17. Dahil na rin siguro sa init, kaya pinawisan ng Cool Smashers. Pero kung naka-aircon tayo dito, baka hindi man lang sila pinawisan dahil sa dami ng errors ng Power Smashers. Nabaon sila ng maaga, 25-17 Cool Smashers kontra sa Power Smashers set number 1.